Alright mga kapatid, panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon ng isang mainit na debate mga tol no, sa ginanap na 79th session of the General Assembly of the United Nations no, noong September 30, 2024 mga tol. Ito ay sa pagitan ng Pilipinas at ng China mga tol. Siyempre ang pinag-usapan nila rito is yung mga issue nga no, sa West Philippine Sea. At tignan natin mga tol kung gaano katigas ang pagmumukha ng China mga tol dito sa kanilang mga sinabi. Alright? Dito sa debating to mga tol ha. At buong mundo mga tol ang nakatutok dito at ang nakapanood nito mga kapatid. Pero syempre bibigyan natin to ng reaction video, ng commentary, opinion. Samahan ninyo ako mga tol. Sa mapapanood natin, pwede rin kayong magbigay ng komentaryo ninyo sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. I now call on the representative of the Philippines. Thank you, Mr. President. I wish to refer to the statement of a delegation referring to the South China Sea arbitration. We recall July 12, 2016 as the day that affirmed to the community of nations that the rule of law prevails and that stability, peace, and progress can only be attained when founded on a rules-based legal order on the oceans, Tama naman. as it should be everywhere else. Tama. The award and the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, are the twin anchors of the Philippines' policy and actions on the West Philippine Sea. UNCLOS sets out the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out. There is no recourse to general international law on matters comprehensively covered by the UNCLOS. Tatandaan natin mga tola, UNCLOS, sila yung nag-set, ito yung batas sa karagatan. Kaya tinatawag silang United Nation Convention on the Law of the Sea. United Nation mga kapatid, ito yung mga nasyon o nation na nagkakaisa mga tol. Kaya nga tinawag na United eh. Etong United Nation Convention on the Law of the Sea, Law of the Sea mga tol, batas to sa karagatan na dapat talaga nagko-comply yung mga bansa mga kapatid para magkaroon tayo ng kapayapaan at maiwasan natin yung mga conflict. Diba? Kung natatandaan natin mga tol, lagi naman natin sinasabi, isa ang Pilipinas at China mga tol sa mga nakapirma dyan. Sa madaling salita mga tol, nakapirma tayo dyan, nakapirma sila dyan, dapat nire-respeto at ginagalang natin yan. Ang sabi ng UNCLOS, Pilipinas daw ay merong 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi tayo nag-imbento nun hindi tayo ang gumuhit nun sa mapa natin at sinabing amin yan. Hindi no mga tol, yan ay kinakatigan o ng batas ng UNCLOS nga mga tol at nakapirma rin dyan ng China. Sila mismo meron silang 200 nautical miles nila. Hindi lang sila, pati yung ibang mga bansa like Indonesia, Malaysia at Brunei at yung iba pang mga bansa na nakapalibot mga tol dito sa South China Sea na ang nangyayari inaangkin ng kabuuan ng China mga tol na tila ba ayaw nilang kilalanin mismo yung UNCLOS kahit na nakapirma sila dyan, ayaw nilang kilalanin mga tol. Kaya doon tayo ngayon nagkakaroon ng problema kasi nga hindi nila nire-respeto. To general international law on matters comprehensively covered by the UNCLOS. Compliance with UNCLOS, which represents a delicate balance of the rights and obligation of all states parties in its entirety, is key to ensuring global and regional peace and the fair and sustainable use of the oceans. Diba? Dapat nagko-comply tayo dyan para magkaroon ng balanse, ng kapayapaan, sabi nga rito, and fair and sustainable use of the ocean mga tol. Kailangan mag-comply, diba? Doon sa mga batas na sinasabi ng UNCLOS. Pero kung ikaw ay isang bansa, lalabagin mo at yung mga kapatid mo sana, mga kapitbahay mong bansa, aagawan mo ng mga bahagi nila sa karagatan mga tol, hindi peace and stability ang pinopromote mo dyan, kaguluhan. Kabaliktaran yan ng sinasabi ng China, 'di ba? Na peace and stability daw, doon daw sila nakafocus, doon yun daw ang pinopromote nila, 'di ba? Ikaw ba naman agawan mo ng karagatan yung ibang mga bansa, 'di ba? The award and affirmation of UNCLOS dispute resolution mechanisms not only sets reason and right in the South China Sea, but is an inspiration for how matters should be considered
through reason and right by states facing similarly challenging circumstances. It authoritatively ruled that the claim of historic rights to resources within the sea areas falling within the 9-dash line had no basis in law and is without legal effect. Diba? China yan mga kapatid yung kiniklaim nilang historical rights daw, di umano nila mga tol, dito sa South China Sea. No legal basis o without legal basis mga kapatid. No? Kasi self-serving yun eh. Diba? Tulad ng lagi natin ine-example, halimbawa may pupunta sa inyo, sasabihin may historical claim sila sa lupain mo. Diba? Wala silang kahit anong papeles, basta sinabi niya pinamana sa akin ng lolo ko yan. Diba? Amin niyang kinatitirikan ng lupa niyo, umalis na kayo. Pwede ba yun? Kailangan meron kang legal na batayan. It upheld the Philippines' sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone. It affirmed that certain actions within the Philippines EEZ violated the Philippines' sovereign rights and were thus unlawful. That large-scale reclamation and construction of artificial islands Yan, gawain ng China yan. caused severe environmental harm in violation of international conventions. That the large-scale harvesting of endangered marine species damaged the marine ecosystem, and that actions taken since the commencement of the arbitration had aggravated the disputes. Detalyadong sinasampal sa pagmumukha China nito mga tol. These findings are no longer within the reach of denial and rebuttal, and are conclusive, and they are indisputable. Mr. President, the award is final. We firmly reject attempts to undermine it, nay, even erase it from law, history, and our collective memories. At the same time, we welcome the support of countries for the award. The award benefits the world across the board. We do not see it as directed at any other country, near or far. We see it as it should be seen, as favoring all which are similarly situated by clarifying definitively a legal situation beyond the reach of arms to change. Kumbaga mga tol, sa lupain, may award na eh. Nanalo ka na sa kaso, nanalo ka na sa reklamo, meron ka ng titulo kumbaga. Sa lupa mga tol diba halimbawa merong nagpunta sa inyo, kiniklaim yung lupain mo, sabi pinamana daw sa kanya ng lolo niya, pero wala siyang kahit na anong dokumento mga tol, kundi sabihin na lang natin may sulat siya mula sa lolo niya. O yan may sulat siya mula sa lolo niya, pero ikaw pinasok mo sa batas mga tol, dinaan mo sa korte sa legal na proseso, tas nanalo ka, diba, may titulo ka na. O sinasabi, eto sa iyan, yung claim ng taong yan walang basehan. Sino ba yung lolo niyan, di ba? Pero ito matindi mga kapatid. No? Hindi kinikilala ng China yung 2016 arbitral ruling mga tol. Yun ang mahirap. Hindi nila kinikilala. It puts this aspect of international law beyond the limit of prescription. And so we say once again, the present that we need and the future that we want is a peaceful South China Sea. The Philippines is committed to do this for as long as it exists. Thank you, Mr. President. Okay, so panoorin naman natin ngayon yung sagot ng China mga tol. I give the floor to China. Mr. President, in response to yesterday's statement by Australia and today's statement by the Philippines, China exercises its right of reply. China always believes that the United Nations is not the appropriate place for discussing the South China Sea issue. However, it is necessary for us to make a solemn response. Given that erroneous remarks has been made, the South China Sea arbitration was unilaterally initiated. Sinasabi nila mga tol na hindi daw ito yung tamang lugar para i-discuss to. Diba? Meron nang ang hatol yan sa Court of Arbitration Diba? Hindi nga sila nagpadala ng representative nila Talaga naman to, oo. Erroneous remarks has been made. The South China Sea arbitration was unilaterally initiated by the Philippines, which violated the principle of state consent and contravenes international law, including UNCLOS. And the tribunal exceeded its authority and made unjust ruling, and the award is illegal and invalid. Diba? Sinasabi nila invalid mga tol. Diba? Napakalinaw naman
na yung Court of Arbitration mga tol, ito ay legal na korte mga tol kung saan ay pinag-uusapan yung mga problema, for example dito sa mga agawan ng teritoryo kung meron dispute mga tol. Pero ito mga tol, hayagan na hindi sila kinikilala ng China. Di ba? Ang sabi nga rito, illegal and invalid no? And made unjust ruling and the award is illegal and invalid. Diba? Biruin mo mga tol, yung mismong Court of Arbitration, sinasabihan ng China ng illegal daw at invalid. So sino yung legal sila? O di ba? Ganon sila katindi mga tol. O ngayon, paano nga magkakaroon ng pakikipag-usap diyan sa bansang 'yan kung ganyan ang laman ng utak nila at kung ganyan ang stand nila? Kung ganyan ng mindset nila mga tol, paano ngayon yan sinasabi ng mga nung ali dun sa sa Kongreso? 'Di ba? Ayaw nila ng gera, gusto natin makipag-usap lang. Sino bang may gusto ng gera? Ayaw din naman natin ng gera. Pero paano ka makikipag-usap sa bansang to mga tol kung iisa lang ang pinaniniwalaan nila, yung sarili lang nila mga tol. Ayaw nilang galangin o ayaw nilang igalang yung batas. Paano tayo magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap dyan? Yung mismong batas ayaw nilang galangin. Diba? Kumbaga, makikipag-usap ka sa kaaway mo, dadalhin sa korte, yung korte ayaw niyang paniwalaan. So kung ano man yung magiging hatol ng korte, hindi niya paniniwalaan yun, hindi niya susundin yun. Ang susundin niya lang mga tol kung ano yung gusto niyang sundin. Diba? Ang hirap kausap niyan. Diba? Mahirap kausap yung mga ganito. Principle of state consent and contravenes international law, including UNCLOS, and the tribunal exceeded its authority and made unjust ruling, and the award is illegal and invalid. Diba? China does not accept or recognize the ruling, nor does it accept any claims or actions based on that. Diba? Ayan, napakalino. China. Basahin natin. China does not accept or recognize the ruling. Paano ngayon tayo makikipag-usap dyan? Napakalinaw, hindi daw nila tatanggapin o kikilalanin yung batas na yon mga tol. Paano magkakaroon ng kapayapaan at kaayusan dyan kung isa tumatangging kilalanin yung batas na nandiyan dyan, di ba? Nor does it accept any claims or actions based on that. China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea are not affected by the ruling under any circumstances. Grabe no? Lahat ng ginagawa daw ng China ay hindi affected ng ruling na yun. China has indisputable sovereignty over the South China Sea islands and their adjacent waters, and a sovereign rights and jurisdiction over the relevant waters. China's regular patrols, law enforcement, and production activities in waters under its jurisdiction are compliant with international law. Paano mo masasabing compliant? Paano mo masasabing compliant? Sinabi na nga ng international law, 'di ba? Sinabi na nga ng UNCLOS, sinabi na nga ng arbitral ruling na wala kang legal basis dyan. Paano ka magiging compliant? Including UNCLOS. Ano? Jurisdiction are compliant with international law including UNCLOS. Biruin mo kung gaano kabaliw tong mga to. Ayan ulitin natin China's regular patrols, law China's regular patrol, yung mga ginagawa nilang pagpapatrol, enforcement and production activities in waters under its jurisdiction are compliant with international law, including UNCLOS. Paano ka magiging compliant sa international law including UNCLOS kung sinasabi mismo ng UNCLOS na etong West Philippine Sea o 200 nautical miles na yan ay sa Pilipinas at hindi sa'yo. Tapos ikaw, pinipilit mong angkinin yan, tapos sasabihin mo compliant ka. Ay, The recent escalation of the South China Sea issue between China and the Philippines is entirely the responsibility of the Philippines. Kita mo yan, no? The recent escalation daw, yung mga nangyayaring kaguluhan ngayon mga tol, escalation, ay ano daw yan mga tol, sinisisi tayo. Tayo daw ang responsable dyan, tayo daw ang may dahilan dyan. Kumbaga tayo may kasalanan mga tol. Of the South China Sea issue between China and the Philippines is entirely the responsibility of the Philippines. Diba? Paano magiging responsibilidad ng Pilipinas ang may kasalanan dyan? Meron tayong arbitral ruling. Meron tayong UNCLOS na kahit sila mismo kinikilala nila yung UNCLOS, ayaw nga lang nila sundin, diba? Sinasabi ng UNCLOS, meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. E exercise lang naman natin yung
ating karapatan dito sa exclusive economic zone natin. 'Di ba? Dinala natin 'yan sa Court of Arbitration, nanalo tayo. So ine-exercise lang din natin yung karapatan natin. Ngayon, sila etong matitigas ang muka, mga tol, na inaagawan tayo ng karagatan. Ngayon sasabihin nila yung mga escalation daw at yung mga kaguluhan o issue dito sa West Philippine Sea, responsable daw tayo diyan. Ibig sabihin tayo may kasalanan. Titigas ng muka, 'di ba? China will continue to resolve the disputes in the South China Sea through negotiations and consultations with directly concerned parties, including the Philippines, on the basis of respecting facts and in accordance with international law. China will also continue to work with ASEAN countries to safeguard peace and stability in the South China Sea. Thank you. 'Di ba? Paano ka makikipag-usap dito sa sa bansang to, mga tol, kung ganito sila, para silang bingi. 'Di ba? Bingi at pulag, mga tol. Ang linaw-linaw ng mga sinabi kanina nung sa Pilipinas, mga tol. Napakalinaw. Kailangan nating sundin ang batas na umiiral diyan para mapanatili natin yung kapayapaan, para mapanatili natin yung stability, peace sa region, mga tol. Kailangan tayo mag-comply doon sa batas. 'Di ba? Ito number 1, hindi nila tinatanggap o nire-recognize yung ruling, mga tol. Tapos sasabihin nila Pilipinas daw ang responsable at sila daw ay sumusunod sa batas, including UNCLOS, 'di ba? Ay naku po. Kaya nalalagas buhok nito dahil sa engotan. Anyway, bilang isa Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.